Taong 1970, Virac, Catanduanes. Bata pa lang si Keno ay maaga siyang nagka-interes sa pag-aaral ng lihim na karunungan ng mundo dahil halos lahat ng kanyang mga kamag-anakan, mapalalaki man o babae, ay puro mga antingero, albularyo at mga sandigwar na lumalaban sa kahit na anong puwersa ng kadiliman o makakaliwa. Dahil dito, ay kinulit niya ang kanyang mga nakatatandang mga pinsan na turuan siya kung papaano gumamit ng mga orasyon, buhay na salita, bakod pamproteksyon at poder na lakas na pawang mga ginagamit ng isang lehitimong antingero sa mga kumbate nila, mapapisikal man yan o espiritual. Kahit na maagang nagsimula sa pagsasanay at pagsasaliksik ng lihim na kaalaman si Keno, ay mabagal ang naging progreso niya, kaya naman naging tampulan siya ng tukso ng ibang kaanak. Sa edad niya kasing 23, ay may iilan pa lang na kayang gamitin at hindi pa yun buo o mahinang klase pa. Hindi tulad sa ibang kamag-anak niyang halos kasing edaran ni Keno, ay mga dekalibre na ang mga nagagawa nilang orasyon at mga ritual. May iilan pa sa mga ito na kaya ng tumawag o magpalabas ng mga espiritu na kanilang magiging kasangga sa kanilang mga laban. Noy, huwag kang mawalan ng pag-asa. Sabi nga ng lolo mo, ay hindi lahat ng tao ay dinisenyo para sa ganitong paniniwala. Pero kung sisikapin mo, ay posible mo itong makamtan at mapaglinang. Kaya huwag mong sukuan. Saad nito, pampalubag ng loob ni Keno. Siya nga, tay. Pagpupursige lang po talaga ang susi para makamtan ng lakas mula sa poong Diyos Ama. Matatas nitong saad sa ama. Sa paglipas ng ilang pang taon, ay nanatiling ganoon si Keno. Mahina ngunit may dunong na taglay. Kahit anong dunong at pagpupursige niya sa pagpapalakas ay talaga namang minamata at mababa siya kung tignan ng ibang kaanak nila. Kung minsan pa nga ay tampunan siya ng tukso at pangungutya. Dahil dito ay binansagan siyang Kenong Bano ng kanyang mga pinsan at tiyuhin. Hindi bilib o walang tiwala sa kanya. Kaya naman pinili na lang ni Keno na magpakalayo-layo at maghanap ng gurong makakapagpalakas sa kanya o makakapagturo kung papaano ang tamang gawi ng isang antingero. Sinubukan niyang maghanap ng mga magagaling na antingero at halos lahat ng kanyang napagtulungan ay sa kabilang bayan siya itinuturo kasi naroon daw ang magaling na antingerong marami ng nagapi at nakalabang mga nilalang ng dilim. Dahil sa pagnanais na makilala ang sinasabing antingero, ay hinanap niya ito, subalit naramdaman niyang mailap ang Ginoo at madalang lang daw magpakita dahil sobrang abala daw ito sa maraming bagay na naiintindihan naman ni Keno. Ngunit kahit na ganito ang kanyang sitwasyon, ay hindi siya nawalan ng loob na makilala ang kanyang pakay sa bayan. Kaya naman namasukan siya bilang isang kargador sa malapit na pamilihang bayan. Isang araw, ay niyaya siya ng isang kakilala na sumama sa kanila upang makapag-inuman dahil kaarawan daw ng tiyuhin nito sa kabilang barangay. At dahil nakikisama siya sa kanyang mga bagong kakilala, ay sumama rin siya upang hindi mapahiya. Ganun na lang ang tuwa ni Keno nang may isang kaibigan ang nagsabing naroon daw sa salo-salong yon ang kanyang antingerong matagal nang hinahanap. Kaya naman, kahit na nahihiyang lumapit, ay tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at hinarap ang hinahangaang Ginoo. Magandang araw po sa inyo, Kabert. Ako nga po pala si Keno, isang trabahador po sa pamilihan ni Aling Osang bilang kargador ng gulay at prutas. Ikinagagalak kitang makilala, iho. Kaibigan ko yang si Osang, kaya wag mong pasasakitin ng kanyang ulo, ha? Pagpasensya mo na lang kung minsan pasaway yung matandang yon. Naku, mabait po akong trabahador, kaya wala po kayong dapat na ipag-alala sa akin.
Ah, siya nga po pala, Kabert. Nais ko po sanang maging disipulo at mag-aaral sa intensyong makatulong sa amin. Binalak ko po ng kabataan ko na matuto ng lihim na karunungan. Ngunit mabagal po ang progreso ko dahilan upang gawin akong tampulan ng tukso sa aming pamilya. Sabay ipinakita ni Keno sa Ginoo ang tangan-tangan nitong bao na walang mata. Oh, iho, kita mo, buhay ang gamit mo at yan ang magbibigay sa'yo ng proteksyon pangkaligtasan. Bagaman hindi ito ganun kalakas, pero kahit papaano masasabi kong pwede na rin. Mas mainam kaysa wala, hindi ba? Tama po kayo, Mang Bert. Pero dahil sa magiging paggabay nyo sa akin, mas may lalabas ko po ang potensyal ko, hindi po ba? Saad nito sa nag-oobserbang Ginoo. Habang nag-uusap si Kabert at Keno, ay binabasahan na pala ng Ginoo si Keno ng aura upang malaman niya kung tunay ngang mapagkakatiwalaan niya ito at hindi isang huwad. Nang makita niyang malinis at puro ang taglay nitong aura, ay sinibihan niya itong magpunta sa bahay nila upang doon maturuan. Walang paglagyan ng saya si Keno ng mga oras na yon dahil sa pagtanggap sa kanya ng magaling na antingero. Sa wakas, may mapapatunayan na ako sa aking mga kaanak. Maraming salamat po, Diyos Ama. Mumunti nitong dasal. Makailang araw mula ng turuan ni Kabert si Keno, ay talaga namang nakitaan niya ng potensyal ang binata at dahil na rin sa pagpupursige ni Keno ay pinagkalooban siya ng natatanging gamit ni Kabert at ito ang medalyon na kung tawagin ay piso sagrado na siyang matagal na niyang iniingatan. Iho, pakaingatan mo yan. Di sa paniginip ay hindi ko akalain na may papamana ko yan sa taong hindi ko kadugo. Malumanay niyang saad habang nakahawak sa balikat ni Keno. Huwag po kayong mag-aalala, Maestro. Iingatan ko po ito. Oo nga pala, iho. Sa makalawa isasama kita sa lugar na aking pupuntahan upang doon sanayin at tignan ang iyong progreso para malaman ko kung hanggang saan na ang kakayahan mo. Opo, Maestro. Magpapaalam po muna ako kay Aling Osang na mawawala ako ng ilang araw. Tiyak papayag naman po siya kapag nalaman niyang kayo po ang kasama ko. Ay, siya nga. Mahirap na at baka pagalitan tayo ng matandang yon. Kilala ko pa naman maingay yang si Osang. Pabiro nitong saad habang natatawa-tawa. Nang makarating sila sa isang liblib na baryo, ay nakilala ni Keno ang isa pang disipulo ng kanyang maestro na nagngangalang Salde. Si Salde ay higit na mas nakakatanda kay Keno ng ilang taon at siya ang kauna-unahang naging disipulo ni Kabert. Kaya naman masasabi ni Kenong di hamak malakas ito sa kanya ng ilang ulit. Tangan nito ang medalyon ng Haring Atardar na mula rin kay Kabert. Si Salde ay matalino at maabilidad, subalit napakasungit nito lalo na kay Keno. Ngunit dahil mabait at hindi mapagpatol si Keno, ay baliwala lang ang pagsusungit ni Salde sa kanya. Salde, sa susunod na linggo may ilang araw akong mawawala dahil may asikasuhin akong misyong importante. Kaya ikaw na muna ang bahala kay Keno at patuloy mo pa rin ituro sa kanya ang kanyang mga orasyon na dapat gamitin. Naintindihan mo ba? Siya nga po ba, Guro? Huwag po kayong mag-alala at pagbalik ninyo, makikita na natin ang pagbabago kay Keno. Nang dumating ang araw ng pag-alis ni Kabert, ay marami siyang bagay na inihabilin sa dalawa, lalo na kay Keno, kaya naman panay lamang siya sa pagtango at pagsang-ayon sa mga gusto ng kanilang maestro. Isang gabi pagkatapos nilang magdasal ng mga pakain sa kani-kanilang tangang gamit, ay nakita ni Keno si Salde na lumabas ng kubo at mukhang malalim ang iniisip. Kaya naman minarapat niya itong lapitan at kausapin sana sa kung ano ang pinagdadaanan nito. Ngunit ganun na lang ang kanyang gulat nang mabulyawan siya nito dahil sa labis na pangungulit. Ayon kay Salde,
ay may mahalagang bagay daw siyang pinag-iisipan. Agad namang dumistansya si Salde, sabay kinuha ang nakabaklas nitong itak na nakasabit sa dingding at naglakad papalayo kay Keno. Nakakailang hakbang pa lang daw si Salde nang bigla itong matigilan at agad na dumampot ng bato at inusalan ng kung ano. Tapos may tila daw sinisipat-sipat siya at pinapakiramdaman sa paligid. Nang tila may maasinta si Salde sa madilim na bahagi ng mga puno, ay may kung ano daw itong binato sa kumpol ng matataas na damo. Sinipat-sipat daw ni Keno na maigi, subalit wala naman daw siyang makita dahil ubod ng dilim. Maya-maya ay nagulat daw si Keno nang may gumalaw doon sa bahagi na inisanta ni Salde at halos mangatog siya sa gulat at sindak nang makitang may lumabas doon na parang isang itim na kung ano at mabilis nang nagtatatakbo papalayo. Dahil sa takot ay nagdali-daling lumapit si Keno kay Salde na tahimik pa rin nagmamasid. "Manong, aswang ho ba yung inaasinta mo? Paano mo nalaman kung nasaan ito at kung anong orasyon ang ikinarga mo sa batong ipinatama?" Pagkasagot ni Salde sa mga tanong ni Keno ay agad niya itong tinalikuran at naglakad na papalayo. Kaya naman nagtaka sa inasal ng kasama at kamot ulo na siyang pumasok sa loob habang patuloy na iniisip kung ano ba ang nilalang ngayon. Kinabukasan ay isang nakakagimbal na balita ang narinig nilang magkasama habang nag-aasikaso ng pang-almusal. Ayon sa ibang taga-baryo ay mayroon na naman daw bangkay ng isang lalaki ang natagpuan sa mismong ilog ng kanilang baryo. Mabuti na lang daw ay hindi ganoon kataas ang tubig sa ilog kaya hindi inanod ang bangkay. Ayon pa nga sa mga nagbabalita ay dayo lang daw sa lugar nila ang lalaki at posibleng doon lang sa baryo nila pinatay. Dahil sa mga natagpuang mga bakas ng dugo sa palibot ng biktima. "Hayop na aswang yan. Sa oras na mahuli ko siya ng buhay, ay talagang pagdudusahan niyang kanyang mga ginawang kasalanan sa mga kabaryo ko." "Aswang? Tama palang hinala ko nung una, Manong. May aswang na nambibiktima dito sa baryo niyo." "Oo, Keno. At ang pagtugi sa aswang ang siyang pagsubok ko sa ating maestro bago ako maging isang ganap na dekalibreng antingero." Manghang-mangha naman si Keno sa mga sinabi ni Salde dahil kahit na ilang taon lang ang tanda niya ay manunugis na siya ng salot na nilalang sa kanilang baryo. Kinagabihan ng sumunod na araw ay naalimpungatan si Keno ng gising dahil sa gulat ng sabay-sabay niyang naulinigan ang maingay na pag-atungal ng mga aso nilang alaga. Nagpalingalinga muna siya bago bumangon. Pagsilip niya sa higaan ni Salde ay napansin niyang wala ito doon, kaya naman nagmamadali siyang lumabas ng bahay kubo upang alamin kung ano ba ang nangyayari sa labas. Paglabas niya ng bahay ay napansin ni Keno na bukas ang ilaw sa bodega kung saan nila iniimbak ang mga sako ng bigas at mais na kanilang kinukonsumo para sa araw-araw. Dahan-dahan siyang naglakad papunta rito. Sa pagsilip ni Keno ay ganoon na lang ang gulat niya nang kanyang makita si Salde na iniahanda ang sulo at itak nitong ginagamit sa panunugis. Nang malingunan siya ni Salde ay tinanong siya nito kung bakit siya gising pa ng ganoong oras. Manong Salde, mukhang may aswang malapit dito ha. Ibang pakiramdam ko. Pati yung mga aso nating bantay ay iba rin ang pagkabalisa sa kapaligiran. Kaya sila maingay." "Masyado ng gabi, Keno. Gusto man kitang isama sa aking panunugis ay hindi maaari. Dahil maaari kang maging pabigat sa akin kung sakaling makainkwentro ako ng aswang. Mahirapan akong protektahan at talalayan ka. Delikado pa siyang sitwasyon, lalo na't hindi mo pa kayang ikarga ang matataas na uri ng dasal pamproteksyon." Sa puntong yon ay naunawaan ni Keno ang mga sinabi ni Salde. Kaya naman tikom ang bibig niyang bumalik sa loob ng kubo upang matulog muli. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo at pagnanais na makitang nasa aktwal na engkwentro si Salde,
ay hinintay niya na muna itong makalabas ng kanilang bakuran bago sundan. Mula sa altar kung saan nakasabit ang medalyon ni Keno na piso sagrado ay lakas loob niyang sinundan si Salde. Nagbaon din siya ng ilang dakot na asin dahil baka siya ang makasalubong ng aswang at wala siyang magawa kapag nangyari yun. Habang siya ay palihim na nakasunod kay Salde ay napaisip si Keno at nakaramdam ng pagkasabik na makakita ng totoong aswang. Bagamat naniniwala siya sa nilalang, ay wala pa siyang karanasan na makakita o makaharap ng ganitong nilalang. Kasi tanging sa mga kwento lamang ng kanyang mga kaanak naririnig ang tungkol sa nilalang ng dilim. Habang patuloy niyang sinusundan si Salde, ay nagtaka si Keno kung bakit dumiretso ito sa kakahuyan. Kabado man ay hindi pinakawalan ni Keno ng tingin si Salde na bigla itong matigil sa paglalakad. Dali-dali siyang nagtago sa marataas na talahib, hindi kalayuan sa kanya, at patuloy na nagmasid-masid sa paligid. Ilang sandali lamang daw ang lumipas nang bunutin ni Salde ang kanyang itak sa kanyang tagiliran at mabilis na itinarak sa lupa bago tumingala na tila ba nagdadasal para sa kanyang kaligtasan. Ilang sandali pa, kitang-kita ng dalawang mata ni Keno na may isang nilalang na lumagapak sa harapan ni Salde mula sa itaas. Ganon na lang daw ang pagkabilib niya dito nang makitang tila hindi man lang natinag o nakaramdam ng kaba si Salde at walang reaksyon itong nakatitig lamang sa aswang. Ayon kay Keno, ay mukha raw paniki ang aswang nakaharap ni Salde. Dahil ang katawan nito ay tulad ng sa isang taong hubot-hubad, subalit ang wangis, pati itsura nito ay isang paniking napakaitim. Mapupula rin daw ang mga mata nito at ubod ng talas ang pangil at mga kuko nito. Wala rin daw humpay ang pagtulo ng malapot itong laway mula sa napakaluwang na bibig. Umatungal daw ito ng ubod lakas na halos mabingi siya ng mga oras na yon bago sumugod kay Salde. Dali-daling inilabas ni Salde ang kanyang medalyon ng Haring Atardar at inilaylay ito sa kanyang leeg habang bumubukal dito ang napakaliwanag na ilaw na sumisilaw sa mga mata ng aswang. Ilang ulit na nagpalitan ng atake si Salde at yung aswang na mukhang paniki. Subalit kitang-kita ni Keno na talaga namang lamang sa laban si Salde dahil ilang ulit niyang natatamaan at napipinsala ang aswang na katunggali. Nang makakuha ng pagkakataon ang aswang, ay dali-dali nitong hinakop ang bandang tiyan ni Salde at mabilis niya itong inilipad sa ere upang doon bitawan. May kung anong inusal daw si Salde noon dahilan upang hindi nakaangat sa paglipad ang nilalang. Agad-agad namang pinagtataga ni Salde ang pakpak ng aswang dahilan upang mawalan ito ng balanse at bumagsak sila mula sa itaas ng 10 talampakan at bumagsak sa babatong bahagi ng kakahuyan. Nagmamadaling sinundan ni Keno ang dalawang nagbubuno upang makita niya ang mga susunod na pangyayari sa pagitan ni Salde at ng paniking aswang. Sa paghawi ni Keno ng mataas na mga damo, ay kitang-kita niya kung papaano naputulan ng kamay ni Salde ang aswang kasama ang dalawang malalaking pakpak nito dahilan upang hindi na ito makalipad pa. Gumagapang na noon ang aswang, papatakas, nang walang awang pinagtataga ito ni Salde hanggang sa mapatay niya ang nilalang. Sa dami ng tumagas na dugo ng aswang, ay umagos ito sa pinagtataguan ni Keno dahilan upang mapatayo siya at mapasigaw. Ganon na lang ang gulat ni Salde, kaya dali-dali niyang iniumang ang kanyang itak sa direksyon ng sigaw ni Keno. Nang makita niya ang kasama na naroon, ay dali-dali siyang lumapit dito. Todo hingi ng patawad si Keno noon nang makaharap niya si Salde. Hinihingal pa ito habang pinapagalitan si Keno dahil sa pagsunod sa kanya sa napakadelikadong sitwasyon. Manong, maiba lang ako.
Yung aswang ba ang pumatay doon sa lalaking dayo na ibinalita noong nakarang araw? Hindi, Keno. Ibang lahi ito. Kadalasan kami ni Kabart ang umaharap sa mga ganitong nilalang. Ngunit dahil wala siya, ay ako mag-isang tumutugis sa mga nilalang ng dilim. Ang ibig mo sabihin, Manong, hindi lang iisa ang aswang na yung tinutugis? Oo, Keno. Sa katunayan isang angkan ng mga ito. At ang pinuno ng mga ito, ang pinakakalaban namin ng maestro. Mailap ang grupo ng mga ito, subalit may paisa-isang tanga tulad nito na inakala nitong madali lang niya akong matatalo at makakain. Natatawang saad ni Salde kay Keno. Nagtulungan si Keno at Salde sa paglilibing sa katawan ng aswang upang walang makakita nito na taga-baryo. Matapos nilang mailibing ang katawan ng aswang, ay minabuti na nilang umuwi ng bahay upang makapagpahinga. Nang sumunod na araw habang nangangahoy, ay nakilala ni Keno si Dopi, pinsan ni Salde na isang mangingisda sa kabilang bayan. Wala noon si Salde ng mga oras na yon sa bahay, kaya naman si Keno na lang ang nag-asikaso dito. Habang kumakain si Dopi, ay nagkwento ito kay Keno kung papaano siya natulungan nito nang minsan siyang atakihin ng isang aswang. Kasama daw ni Dopi ang kanyang asawang 7 buwang buntis nang atakihin sila ng 4 na kalalakihang may mababalasik na anyo at wangis. Sinubukan daw niyang manlaban, subalit wala siyang kakayahan sa dami ba naman ng nananakit sa kanya. Bilang hindi na matiis ng asawa ni Dopi ang nasasaksihang panggugulpi, ay nagsisigaw daw yung asawa ni Dopi at sinubukang manghingi ng tulong kahit alam nilang masyadong imposibleng may makarinig sa kanila. Nang ipikit na daw ni Dopi ang mga mata nito at niyakap ang pinakamamahal niyang asawa, ay inakala daw nila na ito na ang sukdulan at kanilang katapusan sa kamay ng mga aswang. Agad na napamulat ng mata si Dopi nang maramdaman niyang may mainit na kung anong dumampi sa kanya, kaya dali-dali niyang sinalat ito. Nang maamoy niya ang malansang likido, ay agad niyang tinignan ang kalagayan ng kanyang asawa. Ganon na lang ang gulat nilang mag-asawa nang makita nilang nakikipagbuno si Salde sa 4 na nilalang ng sabay-sabay. Napakainam daw ng mga pagkilos nito na halos hindi na nila masundan at mahabol ng tingin. Maya-maya pa ay paisa-isa nang bumulagta ang mga aswang na wala ng mga buhay. Nang iisa na lang ang natitira sa kanila, ay hinayaan na daw ni Salde na makatakas ito upang maipabatid sa kanyang mga kauri ang ginagawa ng batang manunugis at makapagbigay na rin ng takot sa mga ito upang matigil na ang kanilang paghasik ng takot, hindi lamang sa baryo nila kundi sa mga kalapit na lugar din. Naputol naman ang pagkukwentuhan ni Dopi at Keno nang pumasok si Salde sa loob ng bahay, dala ang kalahating sako ng bigas at isang bayong ng gulay. Tuwang-tuwa naman si Dopi nang makita ang pinsan na nasa maayos na kalagayan. Kinamusta din niya ang maestro nila at nakibalita sa ibang bagay. Mag-iingat kayo, kuya. Napakalala ng sitwasyon sa ngayon. Kaliwat kanan na ang mga patayan na gaganap at malaki ang hinala kong kagagawan ito ng mga aswang, mga kalahi ni Uro. Nang marinig ni Keno ang salitang Uro, ay ganoon na lang ang pagkakaroon niya ng interes malaman kung sino ito. Hanggang ngayon ba'y siya pa rin ang tinutugos niyo ni Kabart? Oo, kuya. Napakailap ng demonyong yon. Inutusan niya mga alipores niyang manggulo at manggambala. Wala silang pinipiling biktima. Kahit na mga matatanda at mga taong may kapansanan ay talagang pinapatos nila. Huwag ko lang makakaharap yung halimaw na yan dahil talagang may kalalagyan siya sa akin. Saad niya habang bakas ang matinding gigil. Siya nga pala, Manong. Mari ko po bang malaman kung bakit ka nga pala naparito? Mabuti at naitanong mo sa akin. Sa darating na anihan ay baka interesado kang makigapas ng kaibigan mong si Keno sa hasyenda ni Don Lipong. Kailangan niya ng mga tauhan doon. Kung kaya lamang ng inyong oras at hindi naman ay walang problema.
Mainam yan kuya. Sa totoo lang ay di na ba kinakalawang na itong si Keno dahil mga orasyon na lang ang ginagawa dito. Huwag kang mag-alala. Patutulungin ko siya doon. Mabuti kung ganon. O siya, huwag na kayong mag-abala pa ng hapunan dahil mauulan na rin ako. Maraming salamat sa oras na inyong inilagak sa akin. Naway gabayan kayo ng ama sa lahat. Manong, ingat po kayo pa uwi. Nang sumunod na araw ay natuloy na nga ang gapasan sa lugar na sinabi ni Dopi sa malawak na asyenda ni Don Lipong. Dahil sa napakalaki ng sakop na palayan nito ay marami ang pumunta roon upang makigapas. Magkasama si Saldi at Keno noong mga panahong yon nang hindi sinasadyang makasalubong nila ang kakaibang mga tao. Makaluma ang pananamit ng mga ito at talaga namang may kakaibang amoy na hindi nila maintindihan. Sabog at buhaghag ang buhok ng babaeng kasama nila habang mukhang patay ang dalawang lalaki dahil sa grabing pamumutla ng pareho nilang mukha. Nang makasalubong nila ang mga ito ay muntik pang makainitan ang matangkad na lalaki at ni Salde dahil tila gigil na gigil ang lalaking yon sa pagtitig sa kanilang dalawa. Titig na parang pinagbabantaan sila ng hindi maganda. Mawalang galang na ho. Alam kong pare-pareho tayong dayo rito. May problema ho ba kayo sa akin o sa kasama ko? Ako? Nako, wala kayong problema. Pero sa kasama mo meron. Sabay turo kay Keno na tinatansya lamang ang sitwasyon. Sa pagbaling ng tingin ni Salde sa kasama, ay ganoon na lang ang kanyang gulat nang makita nitong nakalabas ng damit at nakabuyangyang ang tangan nitong medalyon ng piso sagrado. Kaya naman, dali-dali niyang sinenyasan si Keno na itago yun dahil alam niyang pangahamon ang ginagawa niya sa ibang nilalang. Pagpasensyaan mo na ang kasama ko dahil galing pa siya sa ibang lugar. Hindi niya alam ang patakaran dito at kung paano ito pinapatupad. Siya nga pala, mga disipulo kami ni Kabert ang manunugis. Kaya kung maaari, hayaan nyo lang kaming makadaan dahil ayaw rin namin ng gulo. Pero kung talagang gugustuhin nyo, ay pagbibigyan namin kayo. Hindi ba Keno? Saad niya sa kasamang patango-tango lamang. Nang marinig ng tatlong yon ang pangalang Kabert, ay tila nagbago ang ihip ng hangin. Nagmamadaling nakialam sa pag-uusap yung babae at kung may anong ibinulong sa dalawa na tila nagpabago sa isip nila. Ayaw mang magpaawat nung lalaking matangkad ay wala siyang nagawa nung magsalita ang matabang lalaki. Pagpasensya nyo nitong kasama namin. Huwag kayong mag-alala. Ang trabaho ang pinunta namin dito hindi gulo. Kilala namin si Kabert at ang kakayahan niya. Humihingi kami ng pasensya para sa aking kasama. Pagpapakumbaba niyang saad. Nang makalampas na silang dalawa sa grupong yon, ay napasapo si Keno sa kanyang dibdib. Takang-taka siya ng mga oras na yon kung bakit basa ang dibdib niya ng tila langis na mula sa kanyang medalyon. Huwag ka na magtaka Keno. Hindi ordinaryong mga tao ang ating nakaharap kanina. Sa uli-uli, huwag mong ipambubungad yung medalyon mo dahil yan ang magpapahamak sa'yo. Naintindihan mo? Opo, Manong. Pero, teka lang po. Maaari ko ba malaman kung bakit ganitong medalyon ko? At kung ano ang kinalaman ng grupong yon? Para sa iyong kaalaman, ay aswang ang mga taong ating nakasalubong. Kaya namawis ng ganyan ang medalyon mo dahil naramdaman itong banta sa atin ng grupong yon. Pero, sinindak ko sila at siya namang tumalab sa kanilang tatlo nang sabihin kong disipulo tayo ng maestro. Paniguradong kilala nila si maestro dahil sa dami ng aswang na nitong tinitilan ng buhay. Pagpapaliwanag ni Saldi kay Keno. Ganun na lang ang kabang naramdaman ni Keno nang malaman ng tungkol sa mga sinabi ng kasama, ngunit napalitan naman ito ng tuwa nang batiin siya ng masungit na kasama dahil sa unti-unting progreso ng kanyang abilidad. Ayon kasi kay Salde na kung hindi buhay at mahina ang tangang peso sagrado ni Keno ay hindi niya ito mararamdaman ang maitim na presensya ng mga nilalang na may banta sa kanila.
Buong araw silang nagtrabaho ng araw na yon at nakapag-uwi sila ng 4 na sako ng palay bilang kabayaran sa kanilang pagtatrabaho. Bandang 6:00, nang mga papadalim na ay nakahiram sila ng kalabaw sa isang kakilala ni Salde bilang ito ang maghahatid sa kanilang tinitirhan sa kabilang baryo. Habang hatak ng kalabaw ang mabigat na mga sako ng palay at tinatahak nila ang papadilim na kalsada, ay ganun na lang ang gulat nilang magkasama nang makasalubong ang isang batang halos umiidad ng 8 taong gulang. Umiiyak ito at humihingi ng tulong kay Keno at Salde. Nang tanungin ni Keno kung bakit nagkakagulo ng bata, ay napag-alaman niyang sinalakay daw ng mga aswang ang kanilang tirahan. Dahil sa hindi inaasahang marinig, ay padalos-dalos na nagdesisyon si Salde at Keno. Itinali na muna nila ang kanilang kalabaw bago sila umalis at dali-daling sinamahan ang batang humahagulgol sa pag-iyak. Halos 15 minutos na silang tumatakbo nang matunton nila ang bahay na sinasabi ng bata. Malayo pa lang sila at papalapit ay nasamyo na nila ang amoy ng malansang dugo at amoy na tila ba nabubulok na kung ano. Keno, samahan mo muna itong si Ineng sa pagtatago. Mahirap na at baka pati ikaw ay masangkot sa gulo. Manong, kaya ko sa sarili ko. Hayaan mo ako tumulong sa'yo. Giit nito sa kasama. Hindi ka pa handa. Alam ko dahil kita ko sa araw mo. Hindi mo kakayanin makipagsabayan sa isang nilalang dilim. Sasagot pa sana si Keno, subalit nang tapik-tepikin siya ni Salde ay naunawaan niya ang lahat at minabuti nang magtago sila kasama ang batang si Ineng. Nang masiguro na ni Salde na wala nang madadamay at nakalayo na sila ni Keno, ay inilabas niya sa kanyang dibdib ang pinakaiingatang medalyon at nag-usal ng mga orasyong pamproteksyon at poder pangkalahatan. Matapos niyang gawin ito, ay saka siya pumasok sa loob ng bakuran ng bahay upang alamin ang sitwasyon. Ganon na lang ang panlulumo ni Salde nang makita ang 2 taong nakahandusay na parehong walang mga malay. Sa loob noon ay nakita niya ang isang pamilyar na mukha at ito ay yung matangkad na lalaking nakaharap nila kanina sa kapasan. Kitang-kita ni Salde kung paano lapain ng lalaking yon ang isang batang babae na sa hinuha niya ay kapatid ng batang nanghingi ng tulong sa kanila. Walang ano-ano'y umusal ng orasyon si Salde at dali-daling tinigal po ang lalaki. Dahil sa abala ang lalaking aswang sa pagkain ay hindi niya namalayan ang pagtama ng tigalpo na kumonekta sa tagiliran niya. Grabing hiyaw ang pinakawalan nito dahil sa pagtama sa kanya ng espiritual na atake ni Salde. Kaya naman mabilis na bumalikwas ang nilalang at umangil-angil na para bang handang-handa siyang lumaban. Demonyo ka talaga! Pati lahat mga kalahi mo. Hindi ba't sinabihan ko na kayo na ayaw namin na may nanggugulo dito sa baryo o saan man dito? Tapos ano? Pinili niyong baliwalain ang aming matinong pakikipag-usap? Pagbabayaran niyo ang malaking kalapastangan niyo, hindi lamang sa batas ng mga tao, kundi sa batas rin ng kalikasan. Nagpupuyos sa galit ang aswang nang marinig niya itong sinambit ni Salde bago sumugod sa binata. Gamit ang itak, ay pinagsasalag ni Salde ang mga atake ng aswang na gamit ang matatalas at mahaba nitong kuko. Kahit na nakakalamang sa pisikal na anyo at katawan ng aswang, ay katakatakang hindi niya maungusan ang mas maliit at payat na katunggali. Ha! Sa laki mong yan! Ganyan lang ang iyong abilidad. Mabuti pat, ipapadala na kita sa amo mong demonyo. Magsama kayo sa impyerno! Sigaw ni Salde na galit na galit. Nang itatarak na ni Salde ang talim ng kanyang itak sa katawan ng katunggali, ay bigla siyang nakaramdam ng isang malakas na suntok mula sa kanyang tagiliran. Dahil sa lakas ng suntok na yon, ay tumalsik siya ng ilang metro at nagpagulong-gulong pa sa madamong lupa. Hindi inaasahan ni Salde ang ataking yon,
Kaya naman ganoon na lang ang pinsalang naidulot sa kanya. Sa kabilang banda naman ay alalang-alala si Keno nang makita niyang tumalsik si Salde dahil sa lakas ng atake ng kung sino. Ineng, wag kang lalabas sa punong ito ha. May orasyong pamproteksyon ng punong ito upang hindi ka makita at maamoy ng sino mang aswang dito. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos Ama. Pupuntahan ko lang ang kasama ko at aalamin ng kanyang lagay. Saad ni Keno sa tumatangong bata. Kahit na delikado pa ang sitwasyon, ay pinilit na tipunin ni Keno ang lahat ng kanyang lakas ng loob at tapang bago lumabas ng punong may basbas ng proteksyon. Nag-usal muna ng isang panalangin bago siya tumayo at nagmamadaling pumunta sa kung saan nakita niyang tumalsik si Salde. Halos ilang hakbang na lang ang diferensya ng layo ni Keno kay Salde nang biglang may lumagpak na nilalang sa kanyang harapan, dahilan upang kainin siya ng matinding takot at kilabot. Sa pagbungad sa kung sino ang nilalang na yon, ay talaga namang nasindak siya nang makita ang isa sa 3 kasama ng matangkad na aswang at ito yung matabang lalaki. Malayong malayo sa itsura ng pagiging tao ang wangis nito at mas maihalin tulad mo siya sa aswang na kilala sa tawag na mabagat o ang aswang na baboy ramo ang ulo. Panay ito sa pagsingasing habang nakatitig sa nangangatog sa takot na si Keno. Nang akma na siyang aatakihin ng aswang, ay nagmamadali niyang inilabas ang medalyon sa kanyang leeg, ang peso sagrado. Dahil sa walang humpay niyang pagpapakain ng karga at pondo sa tangang gamit, ay naipon ang lakas nitong espiritual at bumukal rito ang nakakasilaw na liwanag na sumabog sa madilim na kapaligiran. Nang madampian ng sinag ng medalyon ang 2 aswang, ay nakaramdam sila ng matinding init sa katawan na tila ba pumapaso sa kanilang hubad at mabalahibong katawan. Kaya naman ninais nilang 2 na tumakas roon. Tandaan mo ito, Antingero. Hindi pa tayo tapos. Nagsisimula pa lang kami. Sigaw nito habang inaakay ang kasamahang na pinsala. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari dahil nang mawala ang nakakasilaw na liwanag mula sa piso sagrado ni Keno, ay wala na rin doon ang 2 aswang. Dali-dali namang nagtatakbo si Keno papunta sa kinaroroonan ni Salde at kanya itong tinulungang makatayo. Aray! Nabali yatang tadyang ko, Keno. Dahan-dahan. Mukhang malakas ang matabang aswang na yun ha. Hindi basta-basta ang kanyang pisikal na katangian talaga. Talagang pambihira. Matabang aswang? Siya ba ang gumawa sa akin ito? Paano na? Sinong lumaban sa kanilang 2? Oo. Isa siya doon sa grupo na kinatalo mo kanina sa gapasan. Manong, hindi kami nagpang-abot ng aswang. Pero akong pumigil sa kanila. Sa pamamagitan ng aking medalyon, nagsabog ito ng liwanag na siyang ikinatakot. Kaya sila tumakas. Napatango-tango si Salde nang marinig yun sa kasama. Mabigat man sa loob niya, ay talagang hindi siya makapaniwala sa nagawa nitong matakot at mapaatras ang 2 malakas na uri ng aswang. Sa pagtatansya ko, isang bagatan ng aswang na mataba at isang ordinaryong aswang lamang yung matangkad. Oo, tama ka. Pero kahit na ordinaryong aswang lamang ito, malakas pa rin siya kaysa sa kanyang mga kalahi. Naputol ang kanilang usapan nang marinig nilang tumatangis ang batang si Ineng dahil sa pagkamatay ng kanyang mga magulang at nag-iisang kapatid. Dali-dali naman itong tinulungan ni Keno at pinatahan sa kanyang pag-iyak. Ganun na lang ang pagkabilib ni Salde na nakaupo pa sa isang estante na makita niyang umusal ng buhay na salita si Keno at inihip ito sa mukha ng kaawa-awang bata. Masyado nang marami ang kanyang nasaksihang karumal-dumal. Hayaan na lang muna natin siyang magpahinga at dalhin natin siya sa kubo. Labag man sa loob ni Keno ang gagawin, ay kanyang inilibing isa-isa ang mga bangkay ng mga magulang at kapatid ng kawawang bata
Bago sila umuwi sa kanilang kubo, binalikan na rin nila ang kalabaw at yung mga sako nila ng bigas. Agad na ginamot ni Keno ang mga malalalim na sugat at pinsalan ni Salde habang hinayaan lang nilang natutulog si Ineng sa kwarto. Nag-asikaso din si Keno ng ilang makakain dahil pareho silang pagod at gutom na ni Salde. Nahihiyaman ay taus-pusong nagpasalamat si Salde sa ginawa ni Kenong pakikipaglaban at pagtatanggol sa kanya. Keno, pasensya ka na kung minamalit kita. Hindi ko alam kung handa ka na ba o hindi, pero dahil sa pinakita mong katapangan ay isasama na kita sa mga misyon ko, ang pagtugis kila Uro. Halos sumabog ang puso ni Keno sa tuwa nung mga oras na yon matapos marinig ang mga sinabi ng kasama. Ipinangako naman ni Keno na pagbubutihin pa niya ang pag-aaral at pagpapalakas upang hindi siya maging pabigat kung sakaling manunugis na sila. Tinuruan ni Salde si Keno kung paano gumamit ng mga sandatang panlaban sa mga nilalang ng dilim. Isa-isa din niyang ipinaliwanag sa kasama kung ano ng mga bisa ng gamit at mga orasyong panlaban sa mga ito. Dahil hindi mainam sa paghawak ng itak si Keno, ay natipuhan niyang gamitin ang kulay pulang buntot pagi na siyang ginamit din daw niya noong nagsisimula pa lang sila ni Cabert. Sa paglipas ng mga araw, ay ganoon na lang ang pagtataka ni Keno at Salde sa kung bakit tila hindi pa rin nakakabalik ang kanilang maestro. Tapos na ang paalam niyang 7 araw. Manong, bukas pang 10 araw na ni Maestro Bert. Hindi pa rin siya nakakabalik. Sa totoo lang, nag-aalala ako sa kanya. Ako man, Keno. May mga agam-agam akong hindi ko alam kung totoo o hindi. Huwag naman sana. Naniniwala akong hindi pa babayaan ng Diyos Ama si Cabert dahil isa niya itong matapat na alagad na liwanag. Siya, Keno. Ipagdasal na lang natin ang kanyang kaligtasan. At alam kong babalik siya dito kapag natapos na niya ang kanyang misyon. Alam ko na sagrado sa ating mga antingero ang misyon, kaya dapat itong tapusin sa kahit na anong mangyari. Nang sumunod na araw habang nasa kabilang baryo sila upang magpagiling ng nakuha nilang mga sako ng palay, ay nakita ni Keno nang hindi inaasahan ang babaeng kasamahan nung 2 aswang na kanilang nakaengkwentro nung nakaraan. Agad niya itong itinuro kay Salde na naalerto naman sa presensya nito. Keno, ibaba mo ang puder mo at bakod. Hindi ka dapat nagkakarganyan kapag hindi tayo manunugis dahil mabubulabog mo ang nilalang kapag naramdaman nito ang iyong dalisay na aura. Pabulong nitong Saad. Pasensya ka na, Manong. Hindi ko kasi inaasahan na makita ang babaeng yan dito sa talipapa. Ano kayang ginagawa niya dito? Nakita nilang dalawa ang babaeng aswang na may daladalang malaking timba na naglalaman ng sandabakbak na iba't ibang uri ng isda. Dito ay napagtanto nilang sa umaga pala ay tindera ito ng isda at sa gabi ay isang mabalasik na nilalang na kumakain ng laman ng tao. Nang mapansin ng babae na tinitignan siya ng patago ni Keno at Salde, ay dali-dali itong nagligpit ng kanyang mga tindang isda at patagong umalis na halos hindi man lamang nila nakita kung saan sumuot o nagpunta. Kaya naman bumalik sila sa talipapa upang ipagtanong doon kung sino ang babaeng yon at kung saan siya nakatira. Ay yung tindero ba ng isda dito ang tinutukoy nyo? Si Enang! Enang? Yun ho ba ang pangalan niya? Maaari po ba magtanong kung saan siya nakatira? Ay sa pagkakaalam ko, ay doon siya sa dulo ng baryo nakatira. Kasama yung 2 niyang kapatid na puro sakit ng ulo ang dulot dito. Sakit ng ulo? Ay bakit naman po? Dahan-dahang lumapit ang tindero at mahinay na bumulong sa tenga nilang dalawa. Aswang! Tama kayo ng rinig. Aswang daw ang pamilya nila. At sila ang naghahasik ng kaguluhan dito. Pero nitong nakaraan ay hindi ko nakikita mga kapatid niya. Balibalitang tumakas daw mga ito matapos makatapat ng isang magaling at malakas na antingero. Iniisip ka namin kung si Cabert ba ang nagpalaya sa mga ito Sa puntong yon ay nagkatitigan silang dalawa bago ngumiti dahil sa sinabi ng tindero.
Nang makakuha na sila ng impormasyon sa matanda, ay umalis na sila at muling bumalik sa kiskisan ng palay upang kuhain ang mga ipinakiskis nilang mga palay upang maging bigas. Lingid sa kanilang kaalaman, ay hindi pala umalis ang babaeng aswang, kundi nagkubli lamang ito ng kanyang presensya at bumalik upang alamin kung sino ang dalawang lalaking sumusunod sa kanya. Humanda ka, Mang Tikboy. Lalapain kita mamayang gabi. Saad niya sa isang sulok habang nagtatago. Kinahapunan ng araw ding yun, muling bumalik si Enang sa talipapa. Dala-dala ang isang malaking isdang bangus. Magandang hapon, Mang Tikboy. Magandang araw din sa'yo, Iha. Ano't may dala kang malaking isda? Sa katunayan po'y, tira na po ito. Napaubos ko na po ang iba pang paninda. Ibibigay ko na lang sa inyo. Total naman ay mabait kayo sa akin. Nako, talaga? Nakakahiya pero sige. Hindi ako tatanggi dahil para rin ito sa aking mga kaanak eh. Nang matanggap ni Mang Tikboy ang isda, ay todo pasalamat at kanya itong isinilid sa isang malaking bayong para maiuwi sa kanyang pamilya. Naglakad palayo si Enang at pangisi-ngisi itong naglakad habang iniisip niya kung ano ang gagawin sa katawan ng matanda. Ang isdang bangus kasi na ibinigay nito ay gawa o likha mula sa itim na mahika ng mga aswang na may alam sa pangungulam. Ayon sa taong nakakaalam ng ganitong pamamaraan, ay kaperaso daw itong karne ng tao na kanilang isinawsaw o idadampi sa tubig ng ilog ay uusulan ng orasyon. Kung ano daw ang naisin nilang maging doon sa tipak ng karne, ay siyang magiging ganun din. Nang makauwi si Mang Tikboy, ay ipinaihaw niya ito sa kanyang asawa. Pero ganun na lang ang pagtataka ng asawa niya dahil kung bakit ubod ng lansa ng isdang yon. Hindi tulad ng normal na mga bangus na mabibili. Dahil sa lansa at kakaibang lasa ng isda, ay hindi na kumain ng kanyang asawa at anak dahil natatakot ang mga ito na baka magkaroon sila ng butlig-butlig dahil sa isda. Subalit kahit anong pagpapaalala ng asawa nito, ay siyang walang pakialam si Mang Tikboy at sarap na sarap nitong nilantakan ang inihaw na isda. Sa kabilang banda naman ay naghahanda na si Saldi at Keno sa pagtahak patungo sa sinasabing bahay ng aswang. Nang makarating sila papasok ng arko, ay nakita nila ang isang pamilyar na muka, kaya naman dali-dali nila itong nilapitan. Nang halos malapit na sila, ay ganoon na lang ang kanilang gulat nang makitang wala ito sa kanyang sarili at nakatululang naglalakad. Mag-ingat ka, Keno. Kagagawan ng aswang nangyayari sa lalaking yan. Huwag mo na rin subukang usalan o ritualan ng lalaking yan dahil wala ring mangyayari. Bakit, Manong? Anong nangyari sa kanya? May nakain ng lalaking yan na nilagyan ng sumpa. Sumpang hindi na matatakasan pa at tanging kamatayan lamang sa aswang ang makakapagbigay ng kalayaan sa katawan ng kawawang Ginoo. Mabuti pa't sundan na lang natin siya kung saan siya tutungo upang matuntun natin ang kanilang pinaglulunggaan. Sa patuloy nilang pagsunod sa lalaking wala sa sarili, ay natanawan nila ang isang tagong kubo na malapit sa ilog sa dulong bayan. Agad silang nagkubli ni Saldi at Keno sa isang matabang puno upang mag-obserba muna bago kumilos dahil mahirap na at baka hindi sila makatakas kung sakaling maggipitan. Matapos nilang masuri ang kapaligiran, ay napansin ni Saldi ang paglabas ng babaeng si Enang at pagsalubong sa Ginoo. Nagpalingalinga muna ang babae at walang ano-ano'y sinakmal niya sa leeg ang walang kalaban-laban na Ginoo. Dahil sa lalim at lakas ng ritual na naikarga ng babaeng aswang sa nakain ni Mang Tikboy, ay hindi man lamang ito pumalag o sumigaw. Ni pag-iyak ay hindi nito ginawa na ikipinanlumo ni Keno at ni Saldi. Habang walang awang nilalantakan ng babaeng aswang ang katawan ni Mang Tikboy, ay sumugod na si Keno na siyang ikinagulat ni Saldi. Napakabilis noon ng binata na halos hindi na tumatapak ang mga paa sa lupang nilalakaran.
Gamit ang buntot ng pagi ay kanya itong pinaghahampas at dahil sa hindi naman napansin ni Enang ang pag-ataking yon ay hindi na siya nakailag pa at lahat ng palo ay tumama sa iba't ibang parte sa katawan ng aswang. Nang makapuro sa atake si Keno sa aswang ay nagawa niya itong maparalisa ng ilang saglit bago itarak ang sima ng buntot pagi na siyang pamatay sa mga aswang. Ilang dangkal na lang ang layo ng sima sa dibdib ni Enang ay biglang may lumabas na isang dambuhalang buhaya mula sa tubig ng ilog. Lintik! Keno! Agalon hayupan yung aswang na yan! Sigaw nito habang papalapit kay Keno. Dahil sa gulat ni Keno sa sorpresang atake ng buhaya, ay nagawa nitong magasgasan ang kanang kamao niya, subalit hindi naman ito masyadong ininda ni Keno at mabilis na tumalon patalikod. Umangil ng umangil ang dambuhalang buhaya habang iniikutan si Keno upang matakpan ang sugatang aswang. Huwag kang mag-alala, buhaya. Pagsasabayin ko kayo ng amo mo. Sabay wasiwas ng hawak nitong buntot pagi, papasugod sa halimaw. Nang umakmang hahatawin ng buhaya si Keno ng mahaba at mataba nitong buntot, ay agad na pinigilan ito ni Salde sa pamamagitan ng pag-itak ng ilang ulit hanggang sa maputol niya ito. Isang atungal na ubod ng lakas ang pinakawalan nito sa madilim na gabi na siyang kakilakilabot kung iyong maririnig. Umusal ng isang tigalpo si Keno at ikakarga niya ito sa kanyang hawak na buntot pagi upang mas lalong lumakas ang bawat paghagupit nito. Halos magtuklapan ang makakapal at matitigas na balat ng aswang dahil sa lakas at tindi ng bawat hagupit ni Keno. Nang makakuha ng tamang buwelo si Keno, ay walang pagdadalawang isip niyang itinarak sa lieg ng dambuhalang buhaya ang sima ng buntot pagi na siyang agaran nitong ikinamatay. Sugatan man si Enang, ay bumangon ito sa pagkakasalampak at dali-daling sumugod kay Keno na galit na galit. Subalit bago pa tuluyang makalapit ang aswang, ay inilabas na ni Keno mula sa dibdib niya ang kanyang mahiwagang medalyon na peso sagrado at muli itong bumukal ng napakaputing liwanag, dahilan upang masilaw ang babaeng aswang. Ilang saglit lang ang nakalipas nang biglang umatungal ito ng sigaw dahil sa unti-unting pagkatusta ng kanyang balat na talaga namang napakasakit, tila kasi ito nasusunog sa malakas na apoy. Pare-pareho kayo ng mga kapatid mo. Nakuha niyo pang dito manirahan upang dito kayo malayang makapambiktima ng mga inosenteng tao. Pwes, pagbabayaran mo ito. Sa huling lakas at huling hininga ng aswang, ay pinilit itong pahabain ng kanyang kuko at tumalon ito ng ubod taas, saka nito itinarak sa dibdib ng binata. Napangiti pa ng bahagya ang aswang dahil ang buong akala niya ay kumonekta ang kanyang atake sa dibdib ni Keno. Subalit, mali siya ng hinala dahil bago pa ito tumama ay nagawa ng maputol ni Salde ang dalawang kamay nito. Sisigaw pa sana ang aswang nang biglang tagpasin ni Salde ang ulo nito. Kasabay ng pagbagsak ng ulo ni Enang sa lupa ay ang pagkasalampak naman ng katawan nitong nangingisay-ngisay pa. Bago mawalan ng hininga ang aswang, ay nakapagsambit pa siya ng ilang kataga. Magsaya kayo mga antigero. Alam kong igaganti ako ni Impong Uro at ng mga nakakatanda kong kapatid. Papahina nitong saad bago malagutan ng hininga. Napakunot naman ang noo ni Keno at Salde nang marinig ang huling binigkas ng aswang. Impong Uro, anong kinalaman ng kalaban naming aswang sa grupo ng mga aswang na ating katunggali? Hindi ko din alam, Manong, at wala akong ideya. Pero mukhang kailangan nating maghanda sa isang malaking gulong kasangkutan natin. Matapos nilang maisaayos ang katawan ng dambuhalang buhaya na kanilang pinaanod sa ilog at ibinaon sa lupa ang katawan ni Enang, ay sinunog nila ang kubong tinitirhan ng babae. Kinabukasan ng sumunod na araw ay ganoon na lang ang gulat nila
nang makita ang sandamakmak na katawan ng patay na ibon ang nagkalat sa bakuran nila. Ayon kay Salde, na ang ganong senaryo daw ay pangahamon ng mga aswang sa sinumang naninirahan sa bahay na yun. Kaya naman, natatawa silang dalawa sa pangahamon ng hindi pa nila kilalang aswang. Dahil hindi naman nila masyadong sineryoso ang banta, ay hinayaan na lang muna nila ito. Kinagabihan ng araw ding yun, ay nagpapahinga na silang tatlo nang biglang may bumulusok pa ibaba ng bubungan ng kanilang kubo. Dali-daling bumangon si Keno at Salde sa kanilang hinigaan at sabay tumingin sa labas ng bintana. Ganon na lang ang kanilang gulat nang makita ang hindi bababa sa 15 aswang at naroon sa pinakagitna ang 2 aswang na kanilang nakalaban kamakailan lang. Agad na rin silang lumabas upang harapin ang mga ito gamit ang kani-kanilang mga sandata. Abat, hindi pa din kayo nagtatanda, no? Pagbabayaran mo ang ginawa mong pagpatay sa aming kapatid na babae. Kayo ng kasama mo. Kakatayin namin kayo at pagpira-pirasuhin bago kainin. Medyo makapal din ang mukha niyo magkapatid, no? At nagsama pa kayo ng mga kalahi ninyo. Si Kaoro, isinama niyo na rin ba? Ganon na lang ang gulat ng mga aswang na roon na mabanggit ito ni Keno. Hoy, tampalasan! Wag na wag mong masambit-sambit ang pangalan ng aming pinuno dahil hindi ito karapat-dapat sambitin ng isang mahinang nilalang na tulad. Hindi na nagawang maituloy ng aswang na nagsasalita ang sasabihin niya dahil maliksing tinagpas ni Salde ang ulo nito. Tila bahangin siya kung gumalaw kaya hindi man lamang ito naramdaman o napansin ng mga kasamahan nitong aswang na naroon din. Bumulwak ang malapot at maitim nitong dugo sa kanyang mga kalapit. Nagulat na gulat sa kung anong nangyari sa kanilang kasamahan. Ang pagkaputol ng ulo ng aswang na yon ay ang naging hudyat ng pagsisimula ng kanilang paglalaban. Bilib na bilib si Salde noon kay Keno dahil kahit baguhan pa lang ito ay kayang-kaya na niyang makipagsabayan at makipagpalitan ng atake gamit ang kulay pulang buntot pagi niya. Imbis na isabit sa leeg, ay kanyang ibinuhol sa kamay ang tali ng medalyon para sa bawat ataking gagawin ni Keno ay nagagawa niyang masunog o mapaso ang katawan ng mga aswang na magtatangka sa kanya. Si Salde naman ay tulad pa rin ng dati, subalit mas nag-iingat na siya at lalo niyang pinatalas ang kanyang pakiramdam para sa mga malapitan na pag-atake. Ayaw na niya kasing maulit ang nangyari sa kanya na muntikan na niyang ikamatay. Mula sa 15 ay mabilis nilang napababa ang bilang ng mga ito sa 5. Nagkalat sa bakuran nila ang samot-saring putol-putol na mga kamay, paa, mga binti at ulo sa lapag. Habang masasamyumo sa kapaligiran ang napakalansang dugo mula sa mga bangkay na napatay ni Keno at Salde. Nang makita ng matabang bagat na aswang na unti-unti na silang nauubos, ay gumawa ito ng kakaibang huni na siyang ikinabingi ni Keno at Salde. Ilang saglit lang ay mula sa itaas ay may bumagsak na isang mabalahibong nilalang na may magkabilang sungay at kakaibang kulay ng balat. Si Kaoro, ang pinuno ng mga aswang. Siya ang aking tinutugis na matagal na. Sigaw ni Salde kay Keno na agad rin namang humarap sa kanya. Ganun na lang ang sindak ni Keno nang makita ang nakakatakot na anyo ng isang pinunong aswang. Kasi di hamak na mas malaki ito kaysa ordinaryong aswang at may kakaibang lakas ng aura na pinapakawalan. Kahit na malayo si Keno at Salde, ay kanilang ramdam ang intensidad ng lakas nito. Dahilan upang itanong nila sa kanilang mga sarili kung kakayanin ba nila ang pinunong aswang na si Kaoro. Nagkakarga pa lang si Salde ng orasyon nang biglang sumulpot si Kaoro sa kanyang tagiliran at nagpakawala ng isang malakas na suntok. Mabuti na lang at nagawa niya itong iwasan at tumama ito
sa katabing puno. Halos manluwa ang kanyang mga mata nang makita ang wasak at luray-luray na puno. Kaya naman napalunok ng laway si Salde dahil sa kabang naramdaman. Noy, huwag kang sasabay sa nilalang na yan. Mahirap na at baka madali ka. Pagpapaalala nito habang itinuturo ang punong nakatumbang. Halos panawan sila ng ulirat nang makita nilang muli na namang susugod ang pinunong aswang sa kanilang dalawa, kahit na hindi pa tapos ang kanilang pagkakarga ng orasyon at buhay na salita. Mula sa kanilang kinatatayuan ay nagsipagtalsikan sila ng ilang metro dahil sa lakas ng pagbalya sa kanila ng pinunong aswang. Kinapitan ni Kauro ang ulo ng walang malay na si Salde, sabay iniangat niya sa ere at tumatawa. Nang akmana niyang sasakmalin ang kasama ni Keno, ay ganoon na lang ang gulat ng pinunong aswang nang mula sa likod niya ay isang matalim na itak ang tumarak at tumagos pa sa tiyan nito. Napasa po si Kauro sa kanyang tiyan, dahilan upang mabitawan nito si Salde na unti-unti nang nakakabangon. Maestro! Maestro! Di ba't sinabi kong darating ako? Kaya't hintayin niyo lang ako. Saad nito habang nakangiti sa dalawang sugatang disipulo. Nang makita ng mga aswang ang pagdating ng kinakatakutan nilang antingero, ay isa-isa na silang nagsilikas, subalit ganon na lang ang kanilang takot nang magpakawala ng kulay gintong aura si Cabert at isa-isa silang atakihin. Sa isang iglap ay ilang segundo lamang niyang pinagtatagpas ang ulo ng mga natira, habang si Kaoro naman ay dinidilaan ng malaki niyang sugat na unti-unti na ring nawawala. Nagsabayan sa pagbubuno si Cabert at si Kaoro, subalit hindi man lang makapuntos ang pinunong na aswang kahit na wala ng sandatang kapit o hawak si Cabert. Tanging mga kamaong kinargahan lamang ng tigalpo ang siyang nagsilbi niyang sandata. Nang maramdaman ni Kaoro na wala na siyang panama kay Cabert, ay sinubukan nitong lumipad. Ngunit hinablot ni Cabert ang malapad nitong pakpak at iwinasiwas bago ihagis sa isang matabang puno. Wasak ang punong pinagbalyahan ng katawan ng pinunong aswang, subalit hindi naman ito ininda ng nilalang at pangisi-ngisi pang tumayo. Ah, mayabang ka. Tingnan natin ang tigas mo dito. Nakita ni Keno at Salde na may kung anong iniihip-ihip si Cabert sa kanyang mga kamao na siyang bumukal at umilaw ng kulay asul. Kaya naman tila nagbabaga na ang mga kamao nito, dahilan upang masindak ang aswang. Maliksi at mabilis ang pinunong aswang, subalit hindi ito umubra sa bilis ng bawat suntok na pinakawalan ni Cabert. Halos lahat ng suntok na kanyang pinakawalan ay kumukonekta kay Kaoro, dahilan upang malamog ang katawan nito. Nang halos hindi na gumagalaw ang aswang, ay doon na pinaulanan ng suntok ni Cabert ang nilalang hanggang sa mapulbos ito at unti-unting mahulog sa lupa ang naabo nitong katawan. Nang makita nila Keno at Salde na wala nang banta sa kapaligiran, ay patakbo silang yumakap kay Cabert at sabay humagulgol. Laking pasasalamat nila dahil kung hindi dumating o nahuli lang ng ilang segundo si Cabert, ay paniguradong isa sa kanila ni Salde at Keno ang mamamatay. Matapos na magtagumpay ni Salde sa kanyang misyon, ay ginawaran na siya ni Cabert ng titulo bilang isang antingero ng kanilang baryo. Habang si Keno naman ay nag-aaral sa pangunguna ni Salde sa pagsasanay ng pagiging isang dibinong antingero. Halos 2 taon nang lumipas nang maging isang ganap na antingero si Keno at bumalik siya sa kanyang mga kaanak. Ganon na lang ang pagkakabilib ng mga pinsan niyang nang alipusta sa kanya at yung mga kamag-anakang nang hamak, ngunit hindi naman sa pagyayabang o pagpapakita kung sino ang mas malakas kaysa kanino ang pakay ni Keno sa kanyang pag-uwi sa kanila, kundi ipakita ang malaking pagbabago sa kanya na naituro ni Salde at ng kanyang maestro, Bert. Wakas.